きたらなんて言おう。Sa isang village, makikitang nasusunog at wasak ang mga bahay habang nagkakagulo ang mga tao. May isang lalaking nagtatago, nanginginig sa sobrang takot habang isang halimaw ang walang awang pumapaslang sa mga villagers. Isang nilalang ang kalmadong naglakad papalapit at biglang ibinato ang kanyang espada sa lalaking tumatakas. Samantala, may isang mandirigmang nag-utos sa dalawang kasamahan niyang protektahan ang mga natitirang villagers. Hinarap nila ang halimaw pero hindi sila umubra at mas lalo pa itong naging mabangis. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaki ang nagpadala ng mensahe gamit ang kalapati. Ngunit paglingon niya, nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang nilalang na tila demonyo na nakatayo mismo sa di kalayuan. Isang human na may sungay ang nagmamakaawa sa isang lalaki na huwag siyang patayin dahil may asawa at anak pa siya. Pero pinatahimik lang siya ng lalaki at sinabing paulit-ulit na niyang naririnig ang linyang iyon. Sa desperasyon, tinangka ng demon na umatake pero mas mabilis ang lalaki kaya ang demon ang tuluyang namatay. Sinilip ng lalaki ang isang kwarto at napatanong kung nasaan ang anak na binanggit nito kanina. Habang naglalakad siya sa wasak na village, sinabi niyang nakatanggap siya ng demon-slaying request mula mismo kay Miss Siri at mukhang tuluyan ng winasak ng mga demon ang kanyang tahanan. Kahit wala na siyang attachment sa lugar na iyon, hindi pa rin niya maiwasang malungkot sa sinapit nito. Paalis na sana siya nang makarinig ng mahinang tunog. Nilapitan niya ito at nang iangat ang nakaharang na kahoy, tumambad ang isang sugatang lalaki. Nakilala naman ng sugatang lalaki ang tumulong sa kanya, si Geno. Binuhat ni Geno ang lalaki at sa nanghihinang boses ay sinabi nitong inatake ng mga demon ang kanilang village. Sagot ni Geno, napatay na niya ang lahat at ligtas na ang iba. May kasama rin siyang newly qualified first-class mage na kayang gumamit ng magic ng goddess, kaya agad nitong magagamot ang kanyang mga sugat. Patuloy pa siyang kinakausap ni Geno, pero maya-maya lang, tila ba tuluyan na rin itong nalagutan ng hininga. Tahimik na ipinagdarasal ng isang babae ang mga taong namatay nang dumating si Geno. Agad nitong sinabi na dalhin sa kanya ang sugatang lalaking buhat niya, pero mahinahong sagot ni Geno, patay na ito. Ipinakilala niyang ang lalaki ay anak ng isang baker na kalaro niya noon. Minana nito ang bakery nang mamatay ang ama at kahit hindi raw masarap ang tinapay nito, hindi na niya iyon matitikman muli. Habang nakatingin sa mga bangkay, napatanong si Geno kung bakit sila pa ang namatay gayong hindi naman nila piniling makipaglaban. Sumagot ang babae, si Method, na pagdating sa kanila ng kahilingan sa hilagang sangay ng Chivalric Order of Norm, wasak na ang village. Hindi raw si Geno ang may kasalanan. Nagpasya si Geno na umikot muli, pero bigla niyang naramdaman na naglaho ang isa sa mga tagabantay niya. Binanggit niyang may isang warrior at dalawang mage at ramdam niyang malalakas ang mga ito, posibleng kalaban. Sa isang iglap, inatake sila mula sa kisame. Ngunit bago pa makapagpakawala ng magic, nagkatitigan sila at nakilala ang isa't isa. Si Frieren pala yon, kasama si Fern, isang first-class mage. Inamin ni Frieren na inakala niyang mga demon sila dahil sa sobrang bloodlust sa spell. Agad namang humingi ng paumanhin si Geno habang sinabi ni Frieren kay Fern na ipaalam kay Stark na kakampi nila ang mga ito. Maging si Fern ay nakatanggap din pala ng demon-slaying request, kaya agad tinanong ni Frieren kung ano na ang kasalukuyang sitwasyon sa lugar. Samantala, nilapitan ni Stark ang mga bangkay at tahimik na ipinagdasal ang mga ito. Ikinwento rin niya kay Geno na maging ang sarili niyang village ay winasak din ng mga demon. Napatanong siya kung kinakain ba talaga ng mga demon ang humans, dahil kung oo, bakit naroon pa rin ang mga katawan, tulad ng nangyari sa bayang kinalakihan niya. Sumagot si Geno na hindi niya rin alam ang eksaktong dahilan, pero isang bagay ang sigurado, kahit busog ang mga demon, patuloy pa rin silang pumapatay ng mga tao. Ipinakita nila kay Frieren ang mga bangkay ng mga miyembro ng Chivalric Order of Norm na nakaistasyon sa lugar. Nakilala agad nila ito dahil minsan na rin silang nagpunta sa kanilang lungsod. Ayon kay Geno, ang kanilang captain ay ilang taong namalagi roon upang protektahan ang village. Nagulat si Frieren nang marinig ito dahil mas malakas pa raw ang captain kaysa kay Stark. Kaya natanong niya kung paano ito namatay. Agad namang sumagot si Method, base sa autopsy spell, patalim ang naging sanhi ng kanilang pagkamatay. Dagdag pa ni Geno, mukhang buhay pa ang nilalang na umatake sa village. Kaya sinabi niya kina Frieren na hindi masasayang ang pagpunta nila roon dahil may kalaban pang dapat harapin. Habang pinag-aaralan ni Method kung paano umatake ang kalaban, pinapanood siya ni Stark at napansin niyang parang hindi natural ang galaw nito, para bang nakipaglaban gamit ang dalawang espada. Samantala, ibinahagi ni Frieren kay Fern na kadalasan ay itinatago ng mga demon ang kanilang mana sa maikling sandali, kaya posible raw na wala ito sa saklaw ng mana detection.
Ayon naman kay Fern, sinabi ni Geno kung saan karaniwang nagtatayo ng base ang mga demon sa paligid, kaya doon sila magpo-focus sa paghahanap. Tumayo si Frieren at sinabing kumain muna sila dahil hindi siya makakalaban ng walang laman ang tiyan. Pagbukas ng bag, tumambad ang matitigas na tinapay at agad nakita ang lungkot sa mukha ni Stark. Sinabi ni Method na pupuntahan niya si Geno para bigyan ito ng tinapay, pero pinigilan siya ni Frieren dahil kailangan pa niya ang analysis nito tungkol sa kalaban. Kaya nagkusang loob si Stark at sinabing siya na ang maghahatid. Ipinaliwanag ni Method na aabutin pa ng ilang oras bago nila matukoy ang eksaktong komposisyon ng kalaban pero may ilan na siyang nalalaman. Kaya sabi ni Frieren, simulan na nila ang pagbuo ng strategy, ngunit nang mapatingin siya kay Fern na tahimik na kumakain, napangiti siya at sinabing, siguro, kumain muna tayo. Pagdating ni Stark, sinabi niya kay Geno na oras na para sa kanilang dinner. Habang pareho silang kumakain ng matigas na tinapay, napatanong si Stark kung ano ang ginagawa nito kanina. Ipinaliwanag ni Geno na pinapalakas niya ang barrier ng simbahan dahil nagawa itong sirain ng mga demon at doon din inilagay ang mga bangkay ng villagers. Nagtaka si Stark kung bakit hindi na lang nila ilibing ang mga ito at inalok si Geno na tutulungan naman niya ito. Pero sinabi ni Geno na baka hindi iyon maintindihan ng mga hindi taga Northern Plateau. Doon kasi, walang mga libingan ng mga village. Kung meron man, nasa fortress cities ang mga ito o kaya'y protektado ng malalakas na barrier. Samantala, ang mga common graveyards ay nasa Southern Plateau kung saan mas kakaunti ang mga halimaw. Kaya kailangan pa nilang dalhin ang mga bangkay roon, may kasamang escort mula sa Chivalric Order of Norm. Ginagawa nila yon dahil kapag hindi sila naging maingat, maa-attract ang mga halimaw sa amoy ng mga bangkay. Dagdag pa ni Geno, ini-insist din ng Chivalric Order of Norm na i-cremate na lang ang mga bangkay para mas maiwasan ang panganib. Pero tutol ang mga sibilyan, para sa kanila, sapat na ang sakit na dulot ng pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay, at hindi nila matanggap na susunugin pa ang mga ito. Naiintindihan at sang-ayon si Geno sa damdamin ng mga tao. Gayunpaman, sinabi niyang sa paglipas ng panahon, maaaring matanggap din ng mga ito ang ganitong proseso, lalo na kung iyon ang mas ligtas para sa lahat. Habang kumakain ng matigas na tinapay, napansin ni Frieren at sabi lang niya na hindi dapat ganito ang tunog ng tinapay. Hindi makapaniwala si Method, muli silang magkikita ni Frieren, at ganoon din ang reaksyon ni Frieren. Habang nagkakamping nga sila Frieren sa kabundukan, natanggap din nila ang demon slaying request at talagang ikinagulat nila ang balita. Natanong ni Frieren kung ano ang ginagawa nila rito ni Geno dahil mahirap paniwalaan na may dalawang first-class mage malapit sa lugar. Sinagot naman siya ni Method na inutusan siya ni Miss Siri na pumunta sa Northern Plateau at patayin ang mga demon kasama si Geno. Kaya narito sila, ayon sa utos. Pagkatapos nilang kumain, sinabi ni Frieren, magdaos tayo ng strategy meeting. Samantala, natanong ni Geno kung kamusta na ang analysis sa kalaban. Sagot ni Stark, inaalam pa ni Method kung ilan talaga ang espada na ginagamit ng kalaban, at tila may napag-aralan silang isang bagay, posibleng gumagamit ang kalaban ng 4 na espada. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ng video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu.